Paano kung ang pinakamasakit na pagtanggi sa buong kasaysayan ay nangyari hindi pagkatapos ng kapanganakan, kundi bago pa man ito? At paano kung, sa mismong sandaling malapit nang dumating ang tagapagligtas sa mundo, walang sinuman ang handang magbukas kahit isang pinto? Parang imposibleng isipin. Ngunit yon mismo ang nangyari. Walang pagtanggap, walang sama-samang pag-asa, walang lungsod na sabik na naghihintay sa sandaling yon. Mayroon lamang pagmamadali, pagkilos, magataong lubhang abala sa sarili nilang mga alalahanin. At sa gitna ng naguguluhang karamihang yon, may isang mag-asawang may pasan na bigat na walang sinumang nakakakita. Sina Jose at Maria ay umabot na sa hangganan ng kanilang lakas. Mahaba ang kanilang paglalakbay. Mas marami ang hiningi ng daan mula sa kanila kaysa sa kanilang kailanman naisip. At ngayon, sa mismong sandaling narating na nila sa wakas ang kanilang destinasyon, nagsisimula ang isang bagong laban. Dahil ang pagdating ay hindi nangangahulugan ng pahinga. Ang pagdating ay nangangahulugan ng pagtuklas na walang lugar. Kahit isa, puno ang mga lansangan, puno ang mga bahay panuluyan, nanatiling sarado ang mga pinto. At sa bawat bagong pagtatangka, lalo pang tumitindi ang tensyon. Mabilis na naglalakad si Jose mula sa isang lugar patungo sa iba. Nagtatanong, nagpapaliwanag, nagmamakawa. Ngunit nananatiling pareho ang mga sagot. Walang silid, walang higaan, walang bakanteng lugar. At habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na lumilipas ang oras. Nararamdaman John ni Maria. Nararamdaman John ni Jose. Papalapit na ang sandali. At tila hindi ito napapansin ng buong lungsod. Marahil ito ang isa sa mga pinakanakalilitong larawan sa buong kasaysayan. Sapagkat habang malapit nang mangyari ang pinakamahalagang pangyayari, nananatiling masyadong abala ang mga tao upang mapansin ito. At nagbubunga ito ng isang hindi maiiwasang tanong. Paano nagawang hindi mapansin na isang buong lungsod ang bagay na paparating? Paano walang nakakita sa nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata? Nagsisimula ang sagot sa gabing yon. Isang karaniwang gabi para sa halos lahat. Ngunit isang gabing malapit nang maging hindi malilimutan magpakailanman. Tila masyadong buhay ang lungsod upang mapansin ang tunay na mahalaga. Umaalingaungaw ang mga tinig sa makikitid na kalye. Dumaraan ang mga hayop na may dalang mga kargamento. Nakikipagkalakalan ang mga mangangalakal. Naghahanap na masisilungan ang mga pamilya. Tumatakbo ang mga bata sa gitna ng maraming tao. Nangyayari ang lahat ng sabay-sabay. At dahil mismo rito, walang nakakita sa nasa harapan nila. Patuloy ang paghahanap ni Diyos. Bawat bagong pinto ay may dalang munting pag-asa. Marahil sa pagkakataong yon ay may makaunawa. Marahil sa pagkakataong yon ay may tutulong. Marahil sa pagkakataong yon ay may lugar. Ngunit bumabalik ang sagot na parang isang malupit na alingaungaw. Walang lugar. At habang mas naririnig niya ang mga salitang yon, lalo lamang tumitindi ang presyon. Dahil ang problema ay hindi na lamang paghahanap na masisilungan, kundi paghahanap na masisilungan bago mahuli ang lahat. Nanatiling tahimik si Maria. Hindi dahil siya ay payapa, kundi dahil wala na siyang kailangang sabihin. Ang sarili niyang katawan ang nagsasalita. Ang pagod na naipon sa mahabang paglalakbay ay umaabot na sa hangganan. Bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsisikap. Bawat sandali ng paghihintay ay tila mas mahaba kaysa nararapat. At pinagmamasdan ni Jose ang lahat ng yon nang hindi mapabilis ang oras. Marahil ito ang isa sa pinakamahirap na damdaming maaring maranasan ng isang tao. Ang gustong lutasin agad ang isang problema at matuklasang wala kang kontrol dito. Habang nangyayari yon, nananatiling walang pakialam ang lungsod. Nagkakasalubong ang mga tao nang hindi man lamang inisip kung sino ang nasa harap nila. Ang ilan ay hindi man lang tumitingin. Ang iba naman ay masyadong abala upang magmalasakit. At marahil dito nagsisimulang maghayag ang kwentong ito ng isang mas malalim na katotohanan. Dahil ang kakulangan ng lugar ay hindi lamang pisikal. Ito ay simboliko. Sarado ang mga pinto. Ngunit mga pinto lamang ba? O may iba pang nangyayari noong gabing John? Isang bagay na hindi nakikita. Isang bagay na mas malalim kaysa mga peder at mga bahay panuluyan. Dahil habang lalo pang naghahanap si Jose na matutuluyan, lalo ring nagiging malinaw ang isang hindi komportableng katotohanan. Dumarating ang tagapagligtas sa mundo, at tila walang oras ang mundo upang tanggapin siya. Ngunit may isang huling pagtatangka pa, at babaguhin nito ang lahat. Saka naging imposibleng balewalain ang katotohanan. Pagkatapos na napakaraming pinto, pagkatapos na napakaraming pagtanggi, pagkatapos na napakaraming bigong pagtatangka, nagsimulang maunawaan ni Jose na hindi na magbabago ang sagot. Puno ang lungsod, lubos na puno, at sa unang pagkakataon, may mahigpit na pumisil sa kanyang dibdib. Hindi yon basta pag-alala. Kagyatan yon.
Dahil ngayon ay hindi na siya nakikipaglaban sa kakulangan ng lugar, nakikipaglaban siya sa oras. Pinagmamasdan ni Maria ang lahat sa katahimikan. Ang pagod na mukha, ang mas malalim na paghinga, ang mas mababagal na kilos. Hindi na kailangang magsalita. Paparating na ang sandali. At bawat segundo ay lalo itong pinagtitibay. Patuloy pa ring naghahanap si Diyos. Dahil ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Hindi pa. Hindi hanggat may kahit kaunting posibilidad na makahanap na maayos na masisilungan. Ngunit habang lalo siyang naghahanap, lalo niyang napapansin ang isang hindi komportableng katotohanan. Walang naghihintay para sa kanila. Walang naghanda ng lugar. Walang nakaalam na ang gabing yon ay may kahulugang iba sa lahat ng iba pang gabi. At marahil yon mismo ang dahilan kung bakit napakalakas na epekto ng kwentong ito. Dahil hindi lamang ito tungkol sa kakulangan ng lugar. Ito ay tungkol sa isang pagkakataong hindi napansin. Habang pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang mga nakagawian, mga interes at mga alalahanin, may isang pambihirang bagay na papalapit ng hindi nakikilala, at pagkatapos ay nangyari ito. Nang tila nawawala na ang pag-asa, may lumitaw na alternatibo. Hindi yon ang gusto ni Diyos. Hindi yon ang nararapat para kay Maria. Hindi yon ang mayisip ng sinuman para sa isang napakahalagang okasyon. Ngunit yon na lamang ang natitirang opsyon. Isang simpleng masisilungan. Nakalimutan. Nakalaan para sa mga hayop. Isang lugar na walang pipiliin kung mayroon siyang pagpipilian. At doon mismo tumitindi ang tensyon. Dahil ang tanong ay hindi na kung makakahanap sila na masisilungan. Nagiging ibang tanong na ito. Paano mangyayari ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan sa isang lugar na tulad nyon? At ang sagot ay magsisimulang lumitaw sa sandaling tawirin nila ang pasukang yon. Paano kung ang pinakamasakit na pagtanggi sa buong kasaysayan ay nangyari hindi pagkatapos ng kapanganakan, kundi bago pa man ito? At paano kung, sa mismong sandaling malapit nang dumating ang tagapagligtas sa mundo, walang sinuman ang handang magbukas kahit isang pinto? Parang imposibleng isipin. Ngunit yon mismo ang nangyari. Walang pagtanggap. Walang sama-samang pag-asa. Walang lungsod na sabik na naghihintay sa sandaling yon. Mayroon lamang pagmamadali, pagkilos, mga taong lubhang abala sa sarili nilang mga alalahanin. At sa gitna ng naguguluhang karamihang yon, may isang mag-asawang may pasan na bigat na walang sinumang nakakakita. Sina Jose at Maria ay umabot na sa hangganan ng kanilang lakas. Mahaba ang kanilang paglalakbay. Mas marami ang hiningi ng daan mula sa kanila kaysa sa kanilang kailanman naisip. At ngayon, sa mismong sandaling narating na nila sa wakas ang kanilang destinasyon, nagsisimula ang isang bagong laban. Dahil ang pagdating ay hindi nangangahulugan ng pahinga. Ang pagdating ay nangangahulugan ng pagtuklas na walang lugar. Kahit isa, puno ang mga lansangan, puno ang mga bahay panuluyan, nanatiling sarado ang mga pinto. At sa bawat bagong pagtatangka, lalo pang tumitindi ang tensyon. Mabilis na naglalakad si Jose mula sa isang lugar patungo sa iba. Nagtatanong, nagpapaliwanag, nagmamakawa. Ngunit nananatiling pareho ang mga sagot. Walang silid, walang higaan, walang bakanteng lugar. At habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na lumilipas ang oras. Nararamdaman John ni Maria. Nararamdaman John ni Diyos. Papalapit na ang sandali. At tila hindi ito napapansin ng buong lungsod. Marahil ito ang isa sa mga pinakanakalilitong larawan sa buong kasaysayan. Sapagkat habang malapit nang mangyari ang pinakamahalagang pangyayari, nananatiling masyadong abala ang mga tao upang mapansin ito. At nagbubunga ito ng isang hindi maiiwasang tanong. Paano nagawang hindi mapansin na isang buong lungsod ang bagay na paparating? Paano walang nakakita sa nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata? Nagsisimula ang sagot sa gabing yon. Isang karaniwang gabi para sa halos lahat. Ngunit isang gabing malapit nang maging hindi malilimutan magpakailanman. Tila masyadong buhay ang lungsod upang mapansin ang tunay na mahalaga. Umaalingonggaw ang mga tinig sa makikitid na kalye. Dumaraan ang mga hayop na may dalang mga kargamento. Nakikipagkalakalan ang mga mangangalakal. Naghahanap na masisilungan ang mga pamilya. Tumatakbo ang mga bata sa gitna ng maraming tao. Nangyayari ang lahat ng sabay-sabay. At dahil mismo rito, walang nakakita sa nasa harapan nila. Patuloy ang paghahanap ni Diyos. Bawat bagong pinto ay may dalang munting pag-asa. Marahil sa pagkakataong yon ay may makaunawa. Marahil sa pagkakataong yon ay may tutulong. Marahil sa pagkakataong yon ay may lugar. Ngunit bumabalik ang sagot na parang isang malupit na alingaunggaw. Walang lugar. At habang mas naririnig niya ang mga salitang yon, lalo lamang tumitindi ang presyon. Dahil ang problema ay hindi na lamang paghahanap na masisilungan, kundi paghahanap na masisilungan bago mahuli ang lahat.
Nanatiling tahimik si Maria. Hindi dahil siya ay payapa, kundi dahil wala na siyang kailangang sabihin. Ang sarili niyang katawan ang nagsasalita. Ang pagod na naipon sa mahabang paglalakbay ay umaabot na sa hangganan. Bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsisikap. Bawat sandali ng paghihintay ay tila mas mahaba kaysa nararapa. At pinagmamasdan ni Jose ang lahat ng yon nang hindi mapabilis ang oras. Marahil ito ang isa sa pinakamahirap na damdaming maaring maranasan ng isang tao. Ang gustong lutasin agad ang isang problema at matuklasang wala kang kontrol dito. Habang nangyayari yon, nananatiling walang pakialam ang lungsod. Nagkakasalubong ang mga tao nang hindi man lamang inisip kung sino ang nasa harap nila. Ang ilan ay hindi man lang tumitingin. Ang iba naman ay masyadong abala upang magmalasakit. At marahil dito nagsisimulang maghayag ang kwentong ito ng isang mas malalim na katotohanan. Dahil ang kakulangan ng lugar ay hindi lamang pisikal. Ito ay simboliko. Sarado ang mga pinto. Ngunit mga pinto lamang ba? O may iba pang nangyayari noong gabing John? Isang bagay na hindi nakikita. Isang bagay na mas malalim kaysa mga peder at mga bahay panuluyan. Dahil habang lalo pang naghahanap si Jose na matutuluyan, lalo ring nagiging malinaw ang isang hindi komportableng katotohanan. Dumarating ang tagapagligtas sa mundo, at tila walang oras ang mundo upang tanggapin siya. Ngunit may isang huling pagtatangka pa, at babaguhin nito ang lahat. Saka naging imposibleng balewalain ang katotohanan. Pagkatapos na napakaraming pinto. Pagkatapos na napakaraming pagtanggi. Pagkatapos na napakaraming bigong pagtatangka. Nagsimulang maunawaan ni Jose na hindi na magbabago ang sagot. Puno ang lungsod. Lubos na puno. At sa unang pagkakataon, may mahigpit na pumisil sa kanyang dibdib. Hindi yon basta pag-alala. Kagyatan yon. Dahil ngayon ay hindi na siya nakikipaglaban sa kakulangan ng lugar. Nakikipaglaban siya sa oras. Pinagmamasdan ni Maria ang lahat sa katahimikan. Ang pagod na mukha. Ang mas malalim na paghinga. Ang mas mababagal na kilos. Hindi na kailangang magsalita. Paparating na ang sandali. At bawat segundo ay lalo itong pinagtitibay. Patuloy pa ring naghahanap si Diyos. Dahil ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Hindi pa. Hindi hanggat may kahit kaunting posibilidad na makahanap na maayos na masisilungan. Ngunit habang lalo siyang naghahanap, lalo niyang napapansin ang isang hindi komportableng katotohanan. Walang naghihintay para sa kanila. Walang naghanda ng lugar. Walang nakaalam na ang gabing yon ay may kahulugang iba sa lahat ng iba pang gabi. At marahil yon mismo ang dahilan kung bakit napakalakas na epekto ng kwentong ito. Dahil hindi lamang ito tungkol sa kakulangan ng lugar. Ito ay tungkol sa isang pagkakataong hindi napansin. Habang pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang mga nakagawian, mga interes at mga alalahanin, may isang pambihirang bagay na papalapit ng hindi nakikilala. At pagkatapos ay nangyari ito. Nang tila nawawala na ang pag-asa, may lumitaw na alternatibo. Hindi yon ang gusto ni Diyos. Hindi yon ang nararapat para kay Maria. Hindi yon ang maiisip ng sinuman para sa isang napakahalagang okasyon. Ngunit yon na lamang ang natitirang opsyon. Isang simpleng masisilungan. Nakalimutan. Nakalaan para sa mga hayop. Isang lugar na walang pipiliin kung mayroon siyang pagpipilian. At doon mismo tumitindi ang tensyon. Dahil ang tanong ay hindi na kung makakahanap sila na masisilungan. Nagiging ibang tanong na ito. Paano mangyayari ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan sa isang lugar na tulad niyon? At ang sagot ay magsisimulang lumitaw sa sandaling tawirin nila ang pasukang yon. Maari sana silang nagduda. Maari sana silang nagpasyang manatili kung nasaan sila hanggang sa maging mas lohikal ang lahat. Ngunit hindi nila iyon ginawa. May nagbago na sa loob nila. Napakalaki ng balitang yon upang ituring lamang na isa pang kwento. At sa gayon, halos hindi nila namamalayan, gumawa ang mga simpleng lalaking yon na isang pasyang magbabago sa gabing yon magpakailanman. Umalis sila. Iniwan nila ang tahimik na mga parang. Iniwan nila ang kanilang mga kawan. Iniwan nila ang nakasanayang buhay na lubos nilang kilala. At nagsimula silang maglakad patungo sa isang bagay na hindi pa nila lubos na naunawaan. Patuloy na abala ang lungsod sa sarili nitong kaguluhan. Ngunit para sa kanila, iba na ang lahat ngayon. Bawat kalye ay may dalang pananabi. Bawat kanto ay tila nagtatago ng isang sagot. Bawat hakbang ay nagpapalakas ng pakiramdam na papalapit sila sa isang bagay na imposibleng ipaliwanag. At habang nagpapatuloy sila, likas na lumitaw ang mga tanong. Paano nila mahahanap ang lugar? Paano nila makikilala ang bata? Paano kung mali ang kanilang pagkaunawa? Ngunit nakapagtataka, wala ni isa sa mga pagdududang yon ang sapat upang pigilan sila. Dahil may sandali na ang pag-asa ay nagiging mas malaki kaysa sa pangangailangang maunawaan ang lahat.
At eksaktong narating nila ang puntong iyon. Sa wakas, natagpuan nila ang ipinakitang lugar. Walang mga bantay, walang mga bandila, walang mga palatandaan na kahalagahan sa paningin ng tao. Isang simpleng masisilungan lamang. Tahimik. Halos hindi napapansin. At ikinagulat nila iyon. Dahil walang anuman sa tagpong iyon ang tumutugma sa kadakilaan na mensaheng kanilang natanggap. Ngunit kasabay nito, may nagsasabi sa kanilang kalooban na nasa tamang lugar sila. Dahan-dahan silang lumapit. Mabilis ang tibok ng puso. Puno ng mga tanong ang isipan. At pagkatapos ay pumasok sila. Ang natagpuan nila roon ay hindi isang ganap na paliwanag para sa lahat ng hiwaga ng gabing iyon. Mayroon itong higit pang lakas. Ito ang pagpapatunay na maaring maging totoo ang imposible. At sa sandaling iyon, ang kwento ay hindi na lamang isang mensaheng narinig mula sa malayo. Naging isang bagay itong nakikita nila sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pinuno ng katahimikan ang espasyo sa pagitan nila na para bang nawalan na ng kakayahan ang mga salita na ipaliwanag ang nangyayari. Tumingin ang mga pastol kay Maria. Tumingin sila kay Diyos. At pagkatapos ay tumingin sila sa bata. Simple ito. Napakasimple. Walang anumang bagay na makapupukaw sa mga mata ng tao. Walang nakikitang pagpapakita ng kapangyarihan. Walang palatandaan ng kayamanan. Isang sanggol lamang na nagpapahinga sa isang hindi inaasahang lugar. Ngunit sa paanuman, may saysay ang lahat. Dahil ang narinig nila sa mga parang ay nasa harapan na nilang gayon. Toto. Naroon. Hindi mapasusubalian. At ang pagkaunawang yon ay tumama sa kanilang mga puso na may lakas na imposibleng baliwalain. Nagsimula silang ikuwento ang kanilang nakita. Ikinuwento nila ang liwanag na sumira sa kadiliman. Ikinuwento nila ang tinig na nagdala ng pag-asa. Ikinuwento nila ang mensaheng umakay sa kanila patungo roon. At habang ibinabahagi nila ang bawat detalye, masusing nakinig si Maria. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagpaliwanag. Iningatan lamang niya ang bawat salita. Tulad ng isang taong nakaunawa na ang mga sandaling yon ay may dalang mga kahulugang lubos lamang maunawaan pagkalipas na mahabang panahon. Nakinig din si Diyos. At habang mas marami siyang naririnig, lalo niyang nakikita ang kanilang paglalakbay mula sa isang bagong pananaw. Ang mga saradong pinto. Ang kakulangan ng lugar. Ang pansamantalang masisilungan. Wala nang mukhang aksidente ngayon. Ang deti ay tila sunod-sunod na mga balakid ay nagsisimulang maghayag ng isang hindi nakikitang disenyo. Para bang ang bawat paghihirap ay humantong ng eksakto sa resultang iyon. At marahil ito ang isa sa pinakamalalalim na paghahayag ng kwentong ito. Dahil kadalasan, naunawaan lamang natin ang layunin ng isang landas kapag lumilingon tayo pabalik. Dumating ang mga pastol bilang mga saksi. Ngunit alis silang nabago. Dahil ang kanilang nakita ay hindi maaring manatiling nakatago. At kapag tuluyan na nilang iniwan ang lugar na iyon, dadalhin nila ang isang balitang magbabago sa paraan ng kanilang pagtingin sa mundo. Ngunit may isa pang huling katotohanang nakatago sa gabing iyon. Isang katotohanang patuloy na umalingaw hanggang ngayon. At marahil ang huling katotohanan iyon ang dahilan kung bakit napakagulo sa isip ng buong kwentong ito. Dahil sa huli, ang problema ay hindi kailanman tungkol lamang sa kakulangan ng isang silid. Hindi rin ito tungkol lamang sa kawalan ng espasyo sa isang bahay panuluyan. Nagbunyag ang gabing John na isang bagay na mas malalim. Ipinakita nito na posible palang mapalibutan ng mga pagkakataon at gayunman ay hindi pa rin makilala ang tunay na mahalaga. Pon ang Bethlehem. Pon ng mga tao. Pon ng pagkilos. Pon ng mga alalahanin. Ngunit kasabay nito, wala roon ang mismong bagay na pinakakailangan nilang mapansin. Dumating ang tagapagligtas. At wala siyang natagpuang lugar. Hindi dahil walang magagusali. Hindi dahil walang mga higaan. Kundi dahil walang nakaunawa kung sino ang dumarating. At lubos nitong binabago ang paraan ng pagtingin sa kwentong ito. Dahil hindi na lamang ito tungkol sa isang malayong lungsod. Nagiging salamin ito. Ilang beses na may mahalagang bagay na sumubok pumasok sa ating buhay ngunit nakatagpo ng mga saradong pinto. Ilang beses na tayong naging masyadong abala upang mapansin ang tunay na mahalaga. Ilang beses nang ang pagmamadali, mga takot, mga plano, at mga alalahanin ay sumakop na napakalaking espasyo na wala nang natitirang lugar para sa bagay na maaring magbago ng lahat. Marahil John ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kwentong ito matapos ang napakaraming seglo. Dahil hindi lamang ito nagsasalita tungkol sa nakaraan. Nagsasalita ito tungkol sa kasalukuyan. Tungkol sa mga pagpili. Tungkol sa mga prioridad. Tungkol sa atensyon. Nakilala ng mga pastol ang bagay na hindi pinansin na marami. Nagpatuloy sa paglalakad sina Jose at Maria kahit na tila sarado ang lahat ng pinto.
At ang simpleng masisilungang yon ay naging patunay na ang mga pinakapambihirang layunin ay hindi laging nagsisimula sa mga pambihirang tagpuan. Kung minsan, nagsisimula ang mga ito sa hindi inaasahan, sa tinanggihan, sa nakalimutan, at doon mismo lumalakas ang pag-asa. Dahil kung nagawa ng Diyos na gawing tagpuan ng pinakadakilang kwentong naisalaysay kailanman ang isang lugar na tila walang kahalagahan, marahil ang bagay na tila maliit sa iyong buhay ay may dalang layunin na hindi mo pa nakikita. Kung nakausap ka ng kwentong ito, isulat sa mga komento. Binubuksan ko ang espasyo para sa Diyos. At ibahagi ang bidyong ito sa isang taong kailangang maalala na kung minsan, ang bagay na nagbabago ng lahat ay dumarating ng tahimik at kumakatok sa pinto ng minsan lamang.